lang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Vice President Inday Sara Duterte iniligtas ng sakripisyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga traidor sa panggagago kay Senator Bato dyan sa Senado, natukoy po. Si Tuta Soto po ang nagtraidor kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan po ay sabi ni Senator Amy Marcos at mismong si bagong Senate President Senator Alan Peter Cayetano. NBI matibag na pikon sa mga Duterte diehard supporters. Ayan, pinagmumura. At pumatol naman itong iyaking NBI. Grabe, no? Ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga kurakot, pinamumunuan ng mga kriminal, pinamumunuan ng sindikato, at pinamumunuan ng mga mayayabang. At ang Pilipinas ngayon ay ang soberanya ng ating bansa ay isunuko na naman sa mga banyaga. Kaya mabuhay po ang mga Pilipinong lumalaban po sa ating soberanya. Ang gobyernong Marcos ngayon ay hindi na po tama ang direksyon at pag-iisip ng leader. Dapat po ito lisanin na ni Bongbong Marcos ang kanyang pwesto sa pagkapangulo dahil hindi na po tama ang lahat ng ito. Tayo po ay isang bansa, may sarili po tayong batas, may Supreme Court po tayo. Hindi ho po pwedeng makialam ang ICC, ang mga banyaga sa ating patakaran. Nakakalungkot dahil lumuhod na naman tayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel natin, pa-subscribe din po. Ito na po ang ating usapin ngayon. Matindi po ang sakripisyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa para lamang po maisalba si Vice President Inday Sara. Dahil alam naman po natin na talagang i-impeach si Inday Sara sa Kongreso. Pero yung conviction nga po ay nasa Senado sa impeachment court. Na nakakuha nga po ng boto itong si Senator Alan Peter Cayetano, 13 ho, para mapalitan si Tuta Soto. So ngayon, sa isang boto ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ay napalit na nga ho ng liderato at kapalit din naman yan ay isang sakripisyo ng naturang senador. Dahil naglabas na po ng official statement talaga ang International Criminal Court na mayroong warrant of arrest labang kay Senator Bato na kahalintulad na kaso kay former President Duterte. Pakinggan po muna natin itong official statement ng International Criminal Court. Narito. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. de la Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period,
Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Ito po yung pinagbasihan ng gobyernong Marcos. Narinig nyo po yung sinasabi. Mga namatay daw, 32. Pero yung mga namatay ay mga durugista at mga kriminal. Anak ng kamuti talaga naman, oh. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Bakit nating kinampihan itong mga durugista? Sa bagay, yung nakaupo nga, tabingi yung panga. Yan ang mahirap sa atin eh. Mas kinampihan yung kriminal. Mas kinampihan yung mga durugista. Ang liwanag ng sinabi nila, dahil daw doon sa pagpatay ng mga yon. 32 lang. Putang ina. Crimes against humanity. O di yung Supreme Court natin pala, mga inotel kayo. Kaya kailangan maglabas kayo po ng desisyon, Supreme Court, na hindi po pwedeng makialam ang International Criminal Court sa sarili nating bansa. Nagkamali na tayo kay former President Duterte, ngayon maliin na naman ninyo. Ano bang klaseng Pilipinas ito? Magiging banana republic ho tayo dito. Kung ganon, magpa-blatter ka Trillanes sa ICC ha, animal kayo. Oh. Pero ang dami ninyong reklamo kung saan-saan sa korte natin Ibig sabihin gumagana. So ito po yung kaguluhan na binuo ni Bongbong Marcos sa bansang ito. So ngayon, natukoy na po ng grupo ng bagong liderato kung sino po ang mastermind. Kung sino po yung traidor, no? Kasi nga, bawal po makialam ang executive department diyan sa Senado. Nung nakapasok po itong operatiba, nakipaghabulan si Senator Bato de la Rosa, no? Isa po itong kalapastangan at kagabi, merong yung OSA, yung security ng Senado, pinilayan ng NBI. Grabe, ang tindi. Mga abusado, no? Itong nasa gobyerno ngayon. Pero ito ho, pakinggan po muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano kasi si Matibag nakapasok po kagabi, pinapapasok ang animal diyan sa Senado. So nagkaroon po ng usapan, nagkasundo po, may pinagkakasunduan. Pakinggan po natin itong sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito. Wag lang masyadong malapit, ha? Wag lang masyadong malapit. Kaya wag lang masyadong malapit. Yes, we're gonna speak with the NBI. We have to diffuse the situation. Pero unacceptable yung nangyari. Unacceptable yung nangyari. Kayo ang witness. Kanina ko pa sinasabi, ibaba yung temperature, diffuse natin. Pero kita mo ang ginawa ng ahente ng NBI palabas, ginulpi pa yung isang isa. So, I accompanied by a couple of senators. We're going to talk to the NBI director now. And we have to put some logic in everything that's going to happen. Pero hindi pwedeng unpunished yung ito. Hindi pwedeng sa police, sa BGMP, sa NBI, may mga ganyan ang utak. Utak, yung sugulero ba na you don't use logic, you use your face. Hindi pwede yun. Nag-usap na po kayo. Yung sabi ng kanina, binubog yung kagulang sa... We declared them in contempt. So yung mga dineclare namin in contempt, hindi sila pwedeng umalis. They have to be detained. So just because he's an agent at siya'y OSAA, hindi mo... Still, the agent of authority nun was the OSAA. So assault on a person of authority ang ginawa ng taga-NBI. So Identified na SP na sila yung naghahabol kanina kay SP, I haven't gotten the report kasama ngayon ng bago nating USAA.
si Director. So let me talk to the Director and report back. May quick po tayo, please. Parang naman sige. Sir, the questions. Ito po, binugbog no, ng NBI yung security, yung USAA. Isipin mo sarili nilang jurisdiction po ng USAA yung Senate, pero yung NBI wala po kayong jurisdiction dyan. Pero anong ginawa po ng mga abusado dyan sa kay Matibag Grupo? Ayan, nabugbog na ho. Kawawa. Kita ko po yung USAA, grabe, parang pilay na pilay po. Grabe itong ginawa ng gobyernong ito. Parang hindi mga Pilipino, mas yumuko po kayo sa banyaga. Ito yung pagkatapos nila mag-usap ni Matibag, ano po yung pinag-uusapan nila? Narito. Three questions. Sir, resolution by Harris Tuhan ba kay Senator Bato to at least tonight? And what happens to the 9 NBI personnel? Hindi ako alis. Atras tayo. Nene, guys, atras tayo. Ito lang para maluwag din kayo lahat. Atras tayo. Ayusin natin. Huwag natin. Okay, Guys, atras tayo. Ako naiiya sa inyo. Sir, okay. Sir, by Harris Tuhan ba kay Sen Bato at least by tonight? And what happens to the 9 NBI personnel? According to the NBI Director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan sa korte, hindi na nila pinursu na arrestuhin siya. Ayun. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. So, ang balik namin sa kanya, coordinated man ang pagpasok nyo, hindi naman siguro tama o wala naman siguro nagbigay ng pahintulot makipag-abulat. So, sinasabi niya that is incidents of the arrest. So, we agreed to disagree at mag-fact-fighting. Okay. We explained to him that this is not a criminal or a administrative case that needs further study at meron pong due process. This is a contempt case. So, we agreed na kaso sa magsiksikan sila dito o inhumane dito under his custody pero hindi niya ipauwi. He will hold them in the NBI, he will ask them to explain, then write me officially tomorrow. Okay. Separate yun sa bugbugan. Okay. He promised me that if, kasi ang report daw una sa kanya, ang usahan na nakit. I showed him the video. So sabi niya, let him get to the bottom at asahan na paparusahan ang dapat parusahan. Okay. So hanggang doon pa lang kami, but I was saying nga, despite all of those assurances, I do know he has bosses above him. So Senator Bato will not be arrested tonight, but what about tomorrow? We will see what the rest of government says after tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us. So if the NBI wants to enter tomorrow the Senate premises, you would allow it? Not anymore. Okay. Sinabi naman niya, kaya hindi naman daw sila papasok kung hindi sila pinayagan. At ngayon, naalis na sila, sir? Yes. Walis na So, sila, sir? Ang request lang ng ibang senador not to suspend until tomorrow, until sure na wala nang natira. Marami kasing text, maraming mga balita na tinitingnan yung ibang kotse, nandyan sa labas, may armas. So isa-isa plenarify and I have to take the PNP. Agad pinadala si General Aberin, who is a well-respected officer, at inassure niya ng police assistance. Hindi naman kailangan kasi between the NBI Director, the ROSAA, and General Aberin, parang nagkasundo naman sila na walang untoward incidents. But despite that daw, magsastasyon daw sila ng police starting tonight ata or early tomorrow. But no more NBI operatives inside. Ang report sa akin right before this, nag-report daw nang wala, but umiikot ngayon ang Sergeant of Arms to make sure. Okay. Thank you, sir. Thank you. Umalis nga po yung yung till tomorrow. Umalis nga po yung NBI kagabi kasama po si Matibag pati yung operatiba. So yung naiwan po mga PNP nasa labas. Ito naman yung grupo ni John Vic Remulla. So ito na po yung nakakatakot, mukhang magkatotoo yung sinasabi ni John Vic na 10,000 na mga kapulisan di umano ang aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ito, safe na po si Senator Bato dyan sa Senado. Maliwanag po yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na
hindi po namin isusuko si Senator Bato. So ang makapagpasuko lang kay Senator Bato kung merong local court order na warrant na dapat si Senator Bato ay lumabas. Pero dapat siguraduhin din kung paglabas ba, no, kung may court order tapos biglang lumabas, ilabas si Senator Bato ng Senado, ano bang next doon? Baka dadalhin diretso sa dahik at hindi na naman patikimin sa local court. So kailangan magkaroon ng remedy. So ibig sabihin yan, may mga legal battle pa ito na mangyayari. So narito naman si Matubag, yung pinagmumura ng mga DDA. So ito yung sagot niya. Served na yung ICC warrant? Well, we'll have communication with the DOJ and PCTC also, and of course the Interpol that if there are any invitation or anything that will be communicated, probably we'll suggest that it should be channeled to the Senate President. So kayo sir, paalis na rin kayo? Well, Kasama niyo yung siya? Yes, lahat kami. Kulang na kayo sir? Kulang, yes. What grounds po yung arrest warrant from the ICC? Well, it's the same. Yung kaso niya sa ICC, no? Yung kasama niya si President Duterte, former President Duterte, no? Yung EJK. Thank you, Director. Thank you so much. Inumin mo Matubag. Haggard na haggard si Budoy, oh. So sinama na niya yung operatiba niya, yung naghahabol kay Senator Bato, nagkadulas-dulas si Senator Bato sa hagdanan. So yung na-contempt, doon ma-detain sa NBI. So hindi yun i-detain po. Pero magre-report si Matibag dito. So siguro, yun na ang bargain na pag-uusapan. Umalis kayo. O sige, ipasama namin yung na-contempt namin. Huwag na kayong manggulo. Huwag niyong arestuhin si Senator Bato ngayon. Kumuha kayo ng court order. Baka ito yung pinag-uusapan, hindi natin alam kasi bigla silang umalis. Goods din po yun para sa akin. Nakahanap po ng paraan itong si Senator Alan Peter Cayetano na hindi po maaresto si Senator Bato de la Rosa. Pero ito pag-usapan po natin yung yung traidor, no? Sino nga ba ang nagtraidor diyan sa Senado? Bakit bigla-bigla pong pinapapasok itong NBI? So narito po, ito yung sinabi ni Mangga, pinakain pa. Nayupak ng hudas itong NBI na ito. Ito pakinggan natin. Nagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila. Yan si Attorney Matibag, na galing sa PDP. Ano man papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas, sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Anong sistema yan? Sila mismo nagpapasok para dakipin ang isang senador? Anong klaseng senado to? Ayan. At least ito, nalaman po ninyo na pinakain pa ni Tuta Soto itong mga NBI dyan sa opisina niya. So, ibig sabihin, gusto talaga ni Tuta Soto hindi papasukin si Bato at arestuhin para hindi makabuto nga, no? Kasi si Bay Dabil nga itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, pagdating buto agad sila. So napalitan itong hinayupak na school bukol. Ito po yung nangyayari ngayon, no? So pinakain ng hudas, ang mga hudas. Ayan, oh. Dapat ito si Tuta Soto ay asampahan ng ethics complaint diyan sa Senado at matanggal na itong animal na ito dahil salot po ito sa lipunan, no? Ito pa, meron daw letter, no? Pero hindi sinabi sa mga senador. Ito yung sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano, narito. May 11, 2026 for Senate President Alan Peter S. Cayetano, sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronaldo
Ronald De La Rosa. Earlier this morning, 0700 hours, NCR Chief Attorney Dong Gallo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Truly yours. So, the investigation will bear out what happened. The point I want to make is that even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato or approached the Sergeant at Arms, given a copy of the warrant, and negotiate his surrender because they are in Senate premises. Correct. Pero instead, nakipaghabulan sila. Hinabol nila, they attempted to stop Senator Bato from attending the session. Even ordinary arrest, konsehal, vice mayor, Sangguniang Panglalawigan, even SK. When they're in session, usually yung police pupunta doon, magpo-pause, i-coordinate sa presiding officer at sasabihin, ito ang warrant of arrest. So we cannot excuse yung paghahagod o yung habulan inside the Senate premises. Now, as to whether the NBI is justified, whether there are any criminal laws violated, whether there are administrative laws, we will wait for the investigation. So we are holding them in contempt precisely because of the actions they've taken and the manner in which they tried to not arrest, but to prevent Senator Bato from reaching the Senate plenary hall. Ayan, utos po ni Tuta Soto para hindi po makapasok si Bato, hindi makaboto. Tangina mo, Tuta Soto, matandang gurang kang animal ka. O ito po ang mangyayari ngayon, no? At dahil tinukoy naman po nila, hindi na-distribute yung warrant, no? Nakipanggulo pa dyan yung NBI, pwede naman daw makipag-negotiate, pero bakit dumating sa ganyang sitwasyon? So, dapat makasuhan din ng todo, seryosong kaso itong si Tuta Soto. Anyway, pakinggan po muna natin itong pahayag ng Senator Bato de la Rosa. Panawagan kasi magiging legal battle na po ito eh. Meron na pong warrant of arrest talaga ayon sa ICC. Narito pakinggan ng Senator Bato. Kababayan ko, huwag natin pabayaan, Senator Bato. Kababayan ko, trust in God. Kaya po, Trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin na mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon. Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit nila akong dadalhin sa Dahil surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chief NP lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, pero siyang hawak-hawak. How come? Ano ba ito? Privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahan. Secret po, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I've said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso.
Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Correct. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementa kasama ang mga NBI. So, ganito na bang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Correct. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nakipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, kami na ang may hawak ng majority sa Senado. Asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahoin natin. Okay, ayan po yung statement ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinarang talaga siya para hindi makaboto. Nakanangkagwang tuta soto, dapat kang makulong kang animal ka. O ito naman, nandyan na po yung may warrant of arrest. Sinabi naman ng ICC. So darating na tayo sa tinatawag na legal battle. Sana po yung korte po ay pumanig sa mga Pilipino. Sa local court, pagdating sa local court, maglalaban at dediretso sa Supreme Court. Pakinggan po natin si Attorney Torion kung ano po ang mangyayari narito. Grave and irreparable injury to my client. Just to set the record straight, sir, given the legal release you're asking, is it safe to assume that no plans of surrendering or surrendering to ICC authorities? In the first place, we even question the authority of the ICC to still issue the warrant of arrest. So that is why we only recognize one authority. That authority is the Philippine authority through the Supreme Court and the adjunct courts. So kapag if the Philippine court issues a warrant of arrest, it's the time that Senator Bato will give in or surrender. If it is a Philippine Supreme Court, we have remedies under the law, and he will perhaps bow to the majesty of that court by perhaps posting bail or other ways by which we can recognize the jurisdiction of the court. Kasi yun ang malinaw, attorney. Kapag ang Philippine court ang mag-issue, Senator Bato will submit. We will submit in accordance with the processes of that court. But what if the ICC arrest warrant was forced to Philippine authorities? Kasi that's an Yun ang aming gusto. Yun ang aming stand always. Na ipadaan muna. Kasi meron na tayong extradition laws. If you have studied our pleadings, we actually politely argued that extradition laws, extradition procedure promulgated by the Supreme Court should be followed by analogy. Because the intention of the Supreme Court in issuing such rules would be to govern any and all situations where a Filipino citizen would be subjected to extradition proceedings. Although I know na mayroon ding argument on the contrary, pero ang amin lang, i-apply nga by analogy. So kung daan yun sa proseso akin to an extradition proceeding, we will of course abide. Kasi may mga constitutional law experts na nagsasabi ko na that would apply that will not. Yes, we know that argument. Yes, we know that argument. But precisely if you go to the intention, there are two interpretations of the law. Literal interpretation as well as the, if you interpret. Okay, ayan po yung payag ni Attorney Torion. Maliwanag po yan. Susunod po sila sa Supreme Court. Pero siyempre, hahanap sila ng mga legal remedy at yung mga karapatan excuse po, ni Senator Ronald Bato de la Rosa
bilang isang senador at bilang isang Pilipino. Hindi po kasi basta-basta yan. Kunyari, sasabi ng Supreme Court, ito warrant, kailangan lumabas si Bato. Siyempre, meron pang mga motion, mga counter pa yan, appeal pa. Ang dami po na po posibleng mangyari. Yan ang tinatawag ng due process na karapatan ni Bato na wala kay Tatay Digong. Na dapat agapan ito ng Supreme Court. Hindi dapat maulit muli yung ginawa ho kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan po muna natin itong short message ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito. Kamusta po, Senator Bato? Okay naman na kayo, Jim. Salamat at salamat talaga po sa personalis sa tulong mo. Bobet to. Oo, Senator Robby. Mabuhay! Kayong aking body-body, pinaka-loyal na body yan. Andiyan yan palagi all the time. Salamat may nagtanong sa akin ba't nagtatago si Bato. Ang lagi ko sagot, hindi po pagtatago yun, pagtataguyod yun. Sabi. Tama, galing. Tama ka. Kung lang tayo, kung wala akong pangarap para sa ating bansa, ang pangarap ko lang para sa sarili, I can be very careless. I can be very careless. Ako, nag-iingat lang rin ako talaga. How can you fight if you are neutralized? Diba? You have to fight for this country. So, you have to preserve yourself. Salamat, Senator. Tsaka ngayon lang ako nakakita na kung sino pa yung hinuhuli, yun pa yung nag-exercise ng maximum tolerance. Kita mo naman. Pwede kayo lumaban ng alanganin pero you choose to follow the rule of law. Correct. Maraming salamat. Salamat, Jim. Mabuhay ka. Grabing sakripisyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito para kay Inday Sara, no? Kung totoosin si Senator Bato, pwede nang hindi lumabas eh. Pero ang inisip nga ho natin yung impeachment, sa totoo lang eh. Kailangan nating ma-defeat itong impeachment. Mapatigil natin yung impeachment. Wala na pong ibang gagawin kundi ito na po. No, magpalit ng liderato sa katauhan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya pakinggan po muna natin si Senator Alan Peter Cayetano. Ano lang to, saglit lang. Bago po kay Vice President Inday Sara Duterte. Narito. Well, matagal na kaming na medyo umaangal sa direksyon ng ating Senado, disagreements no sa policy. Pagkatapos tuwing makakabuo kami, parang may pananakot na huhulihin si Senator Bato. So actually this morning ko lang nalaman na malapit na siya. As of Saturday night, sabi niya hindi siya makakarating. So even yung mga kasama namin sa majority, nagulat na lang kanina, but through God's grace, nabuo yung 13. And I think perfect timing kasi na-prove din ni Senator Bato na yung threat sa kanya totoo. Kasi mismo sa loob ng Senado siya hinagod at hinabol, no? At gustong i-prevent na mag-attend siya. Before we go to Senator Bato, former Senate President Soto believes this has all to do with the impeachment. Meron nga. The proof of the pudding is in the eating. So, bantayan nyo kami at saka nyo kami husgahan. Pero dun sa speech ko mismo ay sinabi ko na po, di ba, sa lahat na hindi po to, mali po na ang impeachment ay basta lang i-dismiss because of politics. Pero mali din na bigla mo namang i-convict na walang ebidensya. May proseso to at malaking bahagi ang accountability ng ating konstitusyon. So, I can say anything here, but in the end, bantayan niyo po ang magiging aksyon ng Senado, especially na today, gumalaw na po o ginampanan ng House ang kanilang tungkulin. Maraming nagtatanong kay Senate President Soto, sabi niya ang forthwith ay after may akit ng articles of impeachment, they're gonna convene the impeachment court kinabukasan. Yun din po ba ang forthwith sa inyo? Nilinaw niya sa akin ngayon na to convene but yung trial ay hindi agad-agad dahil may mga administrative processes. So ang kinukonsulta ko ngayon sa ating Senate Secretariat ay kung yung rules ay kailangan bang pag-usapan muli or i-adapt lang yung dati. So actually I will do everything you've said tonight, but I don't think there will be any delays and I don't think there are any machinations on the part of the new majority.
all of us know that the Senate is on trial also. So we will do our best. So if the articles of impeachment will be transmitted by tomorrow, you will convene the impeachment court by Wednesday? I will update you tomorrow, diba? Kasi I just have to look at everything, diba? I don't want to speculate, but we will follow the Constitution, we will follow the rules. Okay, let's talk about Senator Bato de la Rosa. He's under protective custody. What does that mean, sir? That means that paninindigan ng Senado, ang tradisyon ng Senado, na hindi mo basta pwedeng arestuhin sa premises, and we will wait for a final warrant of arrest from the court. So ang nangyari in the past, pagka na-exhaust lahat ng legal remedy, at sinabi ng korte na valid ang warrant of arrest, in this case, we want a valid court, a court of competent authority to validate that ICC warrant, then usually yung mismong senador na nagsusurrender. Before I turn you over to the studio, sir, so you will allow yung pag-serve ng ICC warrant pero hindi nyo i-allow ang arrest kay Senator Bato? There's no reason not to accept, di ba, any subpoena, any filings, any pleadings. Having said that, you know, you cannot just use a piece of paper and then say yan na yon, hulihin na kita. And katulad nga nun, sabi namin, ano ba personality ni former Senator Trillanes? Siya ba'y sheriff ng ICC? Siya ba'y coordinator na ng Interpol? You know, you can't just show up here. Kitang-kita sa video, hinahabol si Senator Bato. I mean, may decency naman, di ba? Pwede naman mag-usap eh. So kung nakita namin everything's in order, why would we use the Senate for anything illegal? Ayan, maraming salamat Senador Alan Peter Cayetano sa inyong paninindigan. So hindi ho talaga nila isusuko si Senator Bato unless may warrant galing sa local court. No, maraming mga remedyo dyan. Okay, pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Nakarating na po sa kanya ang ginawang sakripisyo ni Senator Alan Peter Cayetano kasama rin at Senator Ronald Bato de la Rosa. VP Inday, Yes. have you heard of the change in the Senate presidency na si Senator Alan Peter Cayetano na po ang Senate President? What do you have any thoughts or lingering opinion about the change of leadership sa Senate, ma'am? Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So, kung ano yung kalabasan ng kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro. VP, just to conclude, what's your thought about the ginawa nila kay Senator Bato, ma'am, that they're trying to sort of lock down the Senate right now because they want to capture him and implement or serve him the warrant of arrest coming from the ICC? Tulad ng mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. VP, do you have the message to... Ayan po, maliwanag yung sinasabi ni Vice President Inday Sara. Local court. No? Yung warrant dapat nanggagaling. Hindi pwede sa International Criminal Court. Kasi gumagana po ang ating justice system. Dahil dyan, yung tuta ni Bangag, ayan, pinagmumura ng mga didiis. Ito, napikon. Si Matubag, ang yabang ng asong ito, binira ng mga didiis. Matibag. Pinagmumura si Matibag dyan eh. Napiko ng animal. Ayan na, ayan na. Ayan na si Matibag. Ayan na, budoy. Ang babiral na naman na si Matibag, oh. Oh, pumatol, oh. Halika, halika, oh. Grabe, kulang na lang kuyugin, eh.
Oh, takot ka pala matibag, atras si matubag, oh. Pinaulan na ng mura, eh. Sinabihan siya diyang kawatan, magnanakaw. Madaling pikunin si matibag, no? Nag-cry namon kayo? Ginamon ko kayo? Ano ko nangyari? Hinahamon ako eh. Oh. Ano mo yung mga yung matatapang sa salita? Ay, ikaw nga matapang ka dahil NBI ka, eh. Sandali lang, sandali. Ano? Sabay patay Malaysia ang buang. Hello. Matatapang daw sa salita. Kulang na lang kuyugin tong matubag na to, no? Alam mo, sir, pikunin ka, sir. Panay ka siguro baboy, no? Kaya high blood ka. Alam mo, pag ikaw public servant, ba't mo pinapatulan yung mga ganyang, mga rallyista, eh? Karapatan nila sumigaw. Kung tawagin kang kawatan, di kawatan ka talaga. Di ba, nagtip ka pa nga ng 20,000 sa waiter, eh. Kumain ka pa nga ng 121,000, binayad nyo isang kainan. Saan galing yung pera, matubag? Pinakita mo, bolto-bolto na flood control din yata yun, matubag, ha? Alam mo, sa totoo lang, pag si Inday Sara maging presidente, kasama to sa kulong. Lahat sila, mga kongresistang mga buhaya. Pati yung asawa niya, di ba, may 1 billion flood control di umano. Eh, ganun talaga ang buhay, wither lang. Pero dito ko, nakikita ko po yung weakness ni Matibag. Kailangan mo lang siya buwisitin, kailangan mo lang asarin, pumapatol din siya. Murahin mo lang yan, mapipikon na siya, eh. At sabay, hello. Okay, anyway, ayan po ang update po ngayon. Teka lang. Ngayong araw na ito at ang sayon po sa PNP, Philippine National Police, handa daw umano silang lumusob diyan sa Senado pag meron na pong court order. Siyempre, hindi rin naman basta-basta sila lulusob diyan. May mga legal remedies pa naman din na legal battle itong kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa mga Pilipino, huwag po tayong pumayag na gaguhin lang ng gobyernong ito ang soberanya ng ating bansa. Ito po ay karapatan po natin na ipaglaban dahil yung mga bayani po natin nagbuwis po ng buhay dyan. Huwag tayong pumayag na gaguhin lang ng Marcos admin. Pumunta po tayo dyan sa Senado, suportan po natin si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga Duterte at siyempre ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Good luck po sa ating lahat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
vlog mo may pag-asa.